2:00 ng gabi, naririnig ko ang tiktak ng lumang orasan sa sala. Biglang tumigil ang lahat, ang hangin, ang tunog, pati ang mga anino sa paligid. Napansin kong nakatigil ang kamay ng orasan, nakapako sa isang segundo na tila hindi nagagalaw. Lumabas ako ng kwarto, tila litrato ang paligid, nakapirming mga tao, mga ibon sa labas, pati ang mga dahon sa hangin na nakabitin sa ere. May kakaibang lamig na dumaan, parang humihigpit sa dibdib. Nang lumapit ako sa sala, may nakita akong mapulang likido na dahan-dahang tumatagas mula sa gilid ng bibig ng orasan. Unti-unti, dumalo ito pababa, gumapang sa sahig at tila gumuguhit ng mga pangalan na hindi ko maintindihan. Lumingon ako sa paligid. Lahat ng tao sa bahay, nakapirmi, may manipis na guhit ng pula mula sa mata, ilong at tenga na parang dumudugo ang kanilang mga mukha. Sinubukan kong sumigaw pero walang tunog na lumabas mula sa aking lalamunan. Ang pulang likido, parang may sariling buhay, gumapang patungo sa akin ng dahan-dahan. Nang dumampi ito sa balat ko, naramdaman kong lumamig ang mundo, parang unti-unting nilamon ng isang walang katapusang dilim. Unti-unting nagdilim ang paningin ko, at bago ako tuluyang mawala, nakita ko ang orasan, ang kamay nito, gumalaw ng isa pang tik, ngunit ngayon ay may bakas na ng pulang marka, habang ang paligid ay nanatiling tahimik, parang walang nangyari.